Ako yung magsasalita na naman dahil talagang ako'y busit na busit na. Kita niyo yung sinabi ni Bryce, lahat ng construction na pumasok, yung during sila na nag-aayos, si Alcantara na, lahat yung substandard. Talaga nakakabusit. Alam nyo, nung panahon ni Ferdinand Marcos, balikan natin yung history. Nagagalit ang mga tao dahil sa korupsyon ni Ferdinand Marcos. Dahil siya nun ang nagkukurap. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, nung napatalsik si former President Ferdinand Marcos, ang ginawa naman ni Cory Aquino, former President Cory Aquino, ipinrivatize niya yung mga government, ipinasok niya lahat yung mga project sa mga private companies, na hanggang ngayon ganun ang nangyayari. So dati, kung totoo man to sinasabi nila na si Marcos ang nagkukurap dati, hindi makapagkurap yung mga dating government employees gawa ng Marcos, dahil lahat ng government projects, lahat yan ang gobyerno ang nagpopondo, ang gobyerno ang gumagawa. Walang private, walang, paano ba yun, privatization. Nung pumasok si former President Cory Aquino, ipinasok niya sa privatization ang mga project ng gobyerno. So nangyari lang po, sa halip na isang tao lang ang magnanakaw, ngayon po na-spread na yan dahil sa mga private company, mga ipinapasok nila sa mga pribadong kumpanya yung project ng gobyerno. Kagaya po ng nangyari nga sa DPWH, kung maririnig niyo po si Bryce, si Alcantara, nahanap pa ng private contractor para gawin ang project ng gobyerno. So, anong nangyari po ngayon? Marami ang nakapagnakaw dahil may butas. Ibig ko sabihin, hindi nawala yung korupsyon sa gobyerno kahit na nawala si former President Ferdinand Marcos. Ngayon po, walang nagiging solusyon diyan. Ang solusyon diyan, naghihiring ngayon, hearing, ganito nangyari, ganyan, pero dire-diretso pa rin. I mean, yun pa rin lang yun ang pattern, privatization pa rin. Samantalang mantakay nyo, si Alcantara, nagpahanap siya ng lisensya ng mga kontraktor na yung sinasabi ngayon, lisensya lang nila ang ginamit para kunwari di umano ay sila yung nagagawa, pero hindi sila nagagawa. DPWH pa rin nagagawa, which is empleyado pa rin ng DPWH, yung mga tauhan pa rin ng DPWH yung nagagawa, at yung iba naman talagang ghost project. So ibig sabihin, bakit may papasok sa private company ang proyekto ng gobyerno? Ang dami namang mga engineers sa government. Ano yung pipirma-pirma na lang sila. Kita niyo yung mga pinasabog ngayon ni Alcantara, kung sino-sino mga dawit, yung mga dynasties, yung mga senador, sila yung mga sabit ngayon. Sila yung mga kumukuha ng pondo. Bakit? Papadaanin nila dito, DPWH,
Hanap sila ng kontraktor, private contractor, kasi nga doon ipinapasok. Malaki ang pondo niyan kasi babayaran mo, kukuhanin ba ng private contractor yan kung lugi sila? So babayad ka pa ng mas mahal sa private contractor instead na yung government na lang mismo na employee ang gumawa ang trabaho. Kung kulang ang empleyado ng DPWH, bakit hindi mag-hire ang gobyerno? I-hire nila, maraming mga walang trabaho sa gobyerno. Kahit ang trabaho niyan, taga-check lang nung ginawa, aba i-hire nyo. Dahil kung yun lang ang trabaho niyan, nabigyan nyo ng trabaho ng isang Pilipino, at siguro magiging pulido pa ang trabaho niya dahil yun lang ang ginagawa niya. Nag-check lang. Oh. Ganun po ang naging sistema. Hindi naalis ang korupsyon. Nagkameron lang ng maraming butas ang korupsyon. Bakit hindi po natin gawing, ito naman po ay opinion ko lamang. Opinion ko lamang naman po are. Lahat po ng mga government project, government na lang po ang gumawa. Hindi na kailangang ipasok sa mga private sector. Kasi kung ipapasok nyo yan sa private sector, edi pupunta po kayo ng mas malaki kasi kailangan kumita ng private sector. Samantalang yung government, empleyado nyo, so kung magkano yung sweldo ng empleyado, di yun lang ang babayad. Yung laborer, syempre, kung magkano yung sweldo ng laborer, yun lang din ang ibabayad. Kahit na under sila ng government employee. Dapat huwag nyo nang ipasok sa private company. Yun lang po. At talagang ako'y iemot na iemot dahil talagang dapat natin puksain ang political dynasty. Tingnan si Bong Revilla, sabit pa. Sino bang unang naging senador diyan? Yung kanyang ama, senador. Tapos naipasa sa kanya. Tapos tingnan niyo yung pababa niya, yung mga anak niya, tingnan niyo, nasa politiko rin yan. Sumunod si Estrada. Di ba nagmula yan sa kanyang ama? Sumunod, napapasa na sa kanila, mga kapatid niya, mga senador din, mga nasa politiko rin. Sino pa yung senador, lahat yung ibang senador na sangkot, alamin yung history nila. At ang history nila, political dynasty rin. Mantakan nyo yung mga anak-anak ng mga yan, nasa politiko na rin. Mantakan nyo sila yung magpapatakbo ng Pilipinas. Naku po, maawa kayo sa Pilipinas. Maawa kayo sa picture ng Pilipinas. Maawa kayo sa picture ng mga anak nyo. Samantalang ang daming matatalino sa Pilipinas. Palitan na mga yan. Palitan na yung mga datihan. Palitan na. Iba na ang generation ngayon. Tanggalin natin ang political dynasty. Dahil iba na yung mga bulok na mga yan. Mga bulok ang mga puro corruption. Ang mentality ng mga Pilipino ngayon, nagiging mentality corrupt, mapa-private company yan, gusto nila corrupt. Ganun, kailangan maalis na ang mentality ng Pilipino sa corruption. Ibang generation, imulat natin ang bagong generation sa maayos na paraan sa pagmamahal sa ating bansa. Dahil sila rin ang makikinabang yan. Dahil kung hindi natin gagawin yan, nako, kung ngayon ganyan ang sitwasyon, imagine in 10 more years at saka sa mga susunod na generation kung anong mangyayari sa Pilipinas. Sana ho pagkain, pwede na, sabi ng narinig ko doon sa iba, wala na daw pag-asa ang Pilipinas. Nakakalungkot hong isipin na may mga taong nagsasalita ng ganyan, pero sa totoo lang ho, iisa lang ho talaga ang problema ng Pilipinas. Kaya nangyayari ang korupsyon, ang political dynasty. Subukan ho nating maalis ang political dynasty, may iba ho ang sistema ng gobyerno. Kaya naman hong alisin ang political dynasty. Sinasabi ng iba, paano natin maalis ang political dynasty? Sila naman ang nagpapasa ng batas. Mali ho yung pangunawa ng iba kasi. Kasi ang Pilipinas ay demokrasya. Ang demokrasya po, ang mga tao pwedeng magpasa ng batas. Magkaisa lang ho ang tao, i-push nila ang political dynasty, maisa sa batas ho ito.
Hindi kailangan ng perma ng Kongreso. Pwede yung i-boycott ang Kongreso basta magkaisa ang bawat Pilipino na i-demolish ang political dynasty. Salamat ho.